dahil po sa paglilinis ng Malacanang, especially ang Presidential Communication Office. Ngayon ay nakakaranas na po ng kaliwat kanang batikos mula sa kampo ng mga Duterte at supporters ng mga Duterte. Itong si Secretary J. Ruiz at Communication Undersecretary Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Yan po ang nangyari. After 1 week or 6 days na kailang pagkatrabaho bilang Secretary at Undersecretary at nagpa-resign, nagtanggal ng mga ASEC, IOSEC, Director at iba pang opisyal ng PCO matapos ipag-utos ng Office of the Executive Secretary Bersamin na dapat mag-file ng resignation ang lahat ng mga head ng Bureau Opisina under ng PCO para bigyan ng pagkakataon ang bagong magtandem na Secretary at Undersecretary na ka-appoint lang ni Pangulong Marcos. Pagkatapos pong mangyari yan, at definitely mayroong nasagasaan na ngayon ay na-discover na parang may asset pa rin ang dating Pangulong Duterte doon sa ilang mga opisyalis dyan sa Malacanang. Kaya ngayon, obvious na kaya bumabanat ng personal at batikos ang mga anti-Marcos dito sa dalawang opisyalis na ito dahil nasagasaan sila. Kasi sinabi po ni Secretary Ruiz ay kakailangan talagang palitan, magpapalit daw talaga siya ng mga opisyalis. At yung posibleng pinagdududahan na taga PCO na nagbibigay ng mga inside story o impormasyon coming from the first family, Office of the President, na nakakarating sa mga vlogger ng anti-Marcos ay tinamaan sa resignation. Ayon ng pangalanan ng Malacanang kung sino, ang mahalaga natanggal na. Pero para sa akin dapat pangalanan kasi yun ay may pagkataksil, may pananagutan sa bayan kung talagang siya ang nagbibigay ng impormasyon sa mga vlogger na mga below the belt bumanat sa first family, lalo na kay Pangulong Marcos. At dahil dyan, nakikita po ng inyong lingkod ng channel na ito na expected na, asahan na natin na nagsimula na nga at magpapatuloy ang batikos. Kung yung mga gunita, unang binanata nila si Undersecretary Castro na masyado raw maingay. Parang hindi raw abogado, personal. Tinatanong pa kung saan nag-aral, tinatanong pa kung ano mga background, kung ano pa mga sinabi. Hanggang ngayon, binabanatan daw ng personal na sinasabing hindi bagay o hindi alam yung kanyang ginagawa. At bakit daw kaagad-agad ang mga Duterte ang tinira niya bilang Palace Officer, Malacanang Press Officer. Hanggang ngayon, binabanatan si Undersecretary Castro. Aking problema po kasi para sa mga DDEBs, ito nga si Yusek Claire Castro at ito nga si Secretary J. Ruiz. Kasi nga po, sila po ang kokontra sa mga fake news na papalaganapin ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito. Yan po ang kanilang ginagawa o gagawin. Yan ang sinabi ng ating Pangulo na gawin nila o utos. Ngayon, paano pa makakapag-fake news ang mga DDEBs kung meron na pong kokontra dito na galing po mismo sa Malacanang? Diba napakalaking problema po niyan? Kasi dyan po sila nakakakuha ng simpatya sa mga fake news na pinapalaganap ng mga fake news peddler at ng mga bayarang vlogger. Ayun. Kaya po talagang malaking balalak sa kanilang lalamunan itong tambalan ni Secretary J. Ruiz at ni Yusek Claire Castro na isang 3-in-1 at magaling magsalita. Ang pinaka-importante dito, alam niyo po kay Yusek Claire Castro, yung 3-in-1, abogada, broadcaster, vlogger. Ngayon, ang isa pa po sa pinakamaganda na nangyayari ngayon dahil po sa palaging merong press con or lagi pong merong press briefing, etong si Yusek Claire Castro, siya po ay nagsasalita sa lengguwaheng Tagalog na lahat po ng Pilipino ay makakaintindi simula Batanes hanggang Hulo Sulu, maiintindihan ang kanyang sinasabi.
Diba? Kaya po, napaka-importante po na nagtatagalog ang ating USEC dyan po sa PCO. Maliliwanagan, maiintindihan po ng mga Pilipino at makokontra po ng tuluyan ang mga pinapakalat na fake news ng mga DDEBs. Si Secretary Jay Ruiz ay binanatang kaagad dun sa kanyang mga business o negosyo. Nang siya ay wala pa sa gobyerno, sinilip na kaagad. Lalo na yung digital 8 ba yun? Or what communication? Business yun, nasabi niya wala naman siya kinalaman. Pero ikinabit, dinugtong at siya yung sinasabing mataas na opisyal at mayroong control doon kahit wala. So bahagi ng sipa, bahagi yan ng di matanggap na kung sino mang grupo na naghahawak doon sa dating opisyal na nasagasaan ni Ruiz, kaya tinanggal. So, asahan na natin, yan talaga ang mangyayari. Ang mahalaga, pinanindigan ni Pangulong Marcos until now, anuman ang paninirang personal, sinisilip sa negosyo, ang kanyang mga appointees, hindi niya pinakikialaman ito. Yung go signal na baguhin mo yan, ayusin mo yan, gawin mo ang trabaho mo, nandoon pa rin. Kaya nga continuous, tuloy-tuloy ang mga briefing. Everyday, nagbi-briefing si Yosek Castro sa Malacanang press corps. Kung yung nagsalita na nga, napilitan ng humarap din sa media si Secretary Ruiz para lang ipaliwanag ang issue tungkol dyan sa di man business na kanyang pag-aari na meron daw mahigit na 200 milyong pisong asset. Hindi daw totoo yan. So, patikim lang yan. Alam kong marami pa silang sisilipin. Kasi yung lungga ng tinuturing na walang loyalty sa Malacanang, sa Pangulo, dahil mukhang ang loyalty sa dating administrasyon kaya nakakakuha ng impormasyon at naibibigay sa kanila kung anong nangyayari sa palasyo ay nasagasaan na. Mabuti na lang at nangyari. Sa nakalipas palang halos 3 cabinet secretary, 3 secretary ng PCO, Presidential Communication Office, at halos 3 taon, hindi nila na-discover yun. Kung na-discover man nila, nanahimik sila. Ito, under Ruiz at Castro, alam nila kaagad, sinagasaan nila, nagrekomenda ng naghingi sila ng resignation at tinatanggal isa-isa. Dahil may go signal coming from the President. Because nagsalita nga si Secretary Bersamin, ang Executive Secretary, na mag-file resignation ng lahat na nasa ilalim ng PCO. So, parte yan. Kumbaga sa alam din ng Malacanang na merong nagtataksil, pero hindi magawa ng mga nakaraan, ngayon pinagawa. Sa ka-appoint lang. So tama ang pagkahugot. Dahil po kaya tinatalakay ko ito, nagsisimula pa lang, 1 linggo pa lang sila, bugbog sarado na. Kaliwat kanan, social media at mga vlogger nga po ng mga anti-Marcos kilalang pro-Duterte. Yan po talaga ay mga propaganda para po mawala ang tiwala ng mga Pilipino dito kay Secretary Jay Ruiz. Yan po ang kanilang kumbaga gagawin. Siyempre, di ba? Kasi nga po, isang malaking hadlang sa kanila itong si Secretary Jay Ruiz. Dagdagan pa ng isang Yusek Claire Castro. Ito pong si Secretary Jay Ruiz, nilinaw niya naman po na wala daw po siyang kinalaman doon sa kumpanya na yon. At ito pong mga kontrata naman na pinasok nung sinasabing kumpanya na yon, mga legal naman. Di ba? Nilalagyan lang talaga nila ng kulay para po kumbaga magmukhang hindi po dapat pagkatiwalaan si Secretary Jay Ruiz. Pero meron pong tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, kaya po walang magagawa ang mga DDEBs kung hindi po, di ba, magyayaw-yaw, magngangaw-ngaw, magkukuda na lang. At ito pong PCO ay na-injekan or ito po ay napasok po ng mga tao na loyal pa kay Digong. Hindi pala na-injekan, nandiyan pa pala, no? Nandiyan pa pala sila. At yung pong pinaghihinalaan na puting ahas, maaaring dyan daw po manggaling. Pero alam niyo po, si Maharlika kasi, ito yung aming, kumbaga ito yung nalaman ko, natutunan ko from the friends, from our friends na mga kasama nating mga vlogger doon po sa China.
Sinasabi lang daw po yan ni Maharlika para magmukhang meron pong insider mula sa Malacanang or insider mula sa PCO, pero wala naman daw po yan at maaaring maraming tao ang nagbibigay ng information dito kay Maharlika, pero 'di ba hindi galing from Malacanang, hindi galing sa PCO. Maaring ang eto pong mga tao na ito na nasa PCO, eto po yung mga tao na gusto pong sumipsip, gustong magtagal at gusto pong imamani obra nila ang PCO para po, 'di ba? Syempre, para ma-secure ang kanilang mga trabaho diyan at ang kumbaga katulad noon, hindi po nakakapasok ang lahat ng vlogger sa Malacanang. Nagkaroon ng Christmas party diyan o nagkaroon ng patawag, supporters day para kay PBBM, pero kung mapapansin po ninyo, hindi po lahat ng vlogger ay nandiyan dahil nga po meron pong kumokontrol sa PCO. Meron pong mga tao diyan na nagtatrabaho na meron silang mga bata-bata na mga vlogger at ang gusto nila, etong mga vlogger lang na ito ang nakakalapit sa Malacanang. Sana nga po maiba na at ngayon po ay maging pantay-pantay na ang pagtingin ng PCO sa lahat ng vlogger na mga sumusuporta kay PBBM. 'Di ba? Kahit po ito ay volunteer lamang ang aming mga ginagawa, 'di ba? Pero ma-recognize ka rin ng PCO o ng Malacanang, isang malaking bagay po 'yan para po mas lalo pa kaming maging masipag at galingan pa namin ang pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga susunod pa yan kasi na yung kanyang gagawin. Kaya ang advice natin, hindi man hinihingi sa akin ang advice ko, pero akin sasabihin na rin, kung maniwala kayo, nasa inyo, kung hindi, nasa inyo rin, huwag na ninyong patulan yung mga yan. Dahil ang gagawin ng mga yan, sisirain ng oras nyo, pipikunin kayo ng pipikunin hanggang masira yung inyong diskarte sa inyong trabaho. Kailangan pumukus kayo sa kung ano ang mandato. Ipalaganap ang tamang impormasyon, ano ang mga proyekto, ano ang nagawa na, ano ang gagawin pa ni Pangulong Marcos. Kamusta ang kalagayan, pansiguridad, pagkain at marami pang kalagayan, sitwasyon ng bansa, especially sa ating West Philippine Sea at iba pa. Internal security o external security, ang karatagan ng bansa, kalusugan, education, lahat yan, obligasyon ng PCO. Yan lang kayo mag-focus. Pag pinansin nyo everyday, yung paninira sa inyo ng mga grupong nasagasaan nyo, sisirain lang ang araw nyo. Mawawala talaga sa focus. Kaya i-ignore nyo yan, total na sagot na ninyo, at mag-focus na lang. Tayo naman po ay magbabantay sa kaganapang ito. Naipaliwanag na ni Ruiz, Secretary Ruiz, na hindi siya involved sa business na binabanggit na yan. Sabi naman itong si Castro, ginagawa lang yung trabaho kung anong utos ng Malacanang. Walang personalan sa kanyang trabaho. Kung anong isyo kanyang sinabi. Kaya sinasagot lang niya ang matagal ng paninira ng mga Duterte. So ayun, tama lang nakatwira niya. Okay? Kung pupukas na lang kayo sa trabaho para yan ay makarating sa taong bayan ang totoong balita, walang fake news, mas okay. Pero asahan natin, hindi titigil ang mga ito. Kahit nawala na yung kayang asset yan sa Malacanang, nawala na yung mga traidor sa Malacanang, para makakuha ng impormasyon sa palasyo at ibigay sa mga kalaban ng gobyerno, mawawala na yan. Sabi nga nila, kung merong spy ang China sa issue ng West Philippine Sea, meron ding spy ang mga anti-Marcos sa Malacanang na siyang sumira sa halos 2 taong mahigit. Ngayon nagkabuko na kasi pinag-resign. Kung sino yon, bahala na silang magbigay ng pangalan. Kasi ako hindi ko rin kilala Pero taga-rayan ho sa lugar na yan, sa opisinang yan, ang posibleng naging traidor sa gobyerno at sa mga mamamayang Pilipino. Please like and share ang video. Po yung video ni Sir Mike Abe. Maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong video na aking re-reactionan. At sana po, huwag niyo kalimutang i-support ang ating idol Sir Mike Abe. Ngayon po, ito pong issue na binrot up ni Sir Mike Abe dito sa kanyang vlog na ito. Isa lang ang punot dulo nito Magaling si Attorney Claire Castro. At isa pong kumbaga malaking banta sa mga DDEBs etong si Secretary J. Ruiz. Kasi alam nyo kung hindi lang po naman, 'di ba? Kung hindi po sila affected, hindi po sila kumbaga wala silang pakidyaan, 'di ba? Kung hindi naman threat sa kanila si Attorney Claire Castro, hindi nila 'to babanatan.
wala silang ikukuda dyan, wala silang sasabihin dyan, wala silang kahit ano man lang na ikikibu dyan. Pero di ba first day pa lang sa trabaho ni Attorney Claire Castro, triggered na ang mga DDFs at parang alam niyo parang sila yung mga sinisilihan ang tumbong kasi hindi po sila mapakali at talagang binanatan po agad ng mga below the belt ng mga akusasyon at kung ano-anong paninira po ang ginagawa at kahit po yung mga past issues, mga nakaraan ng pangyayari talagang ibinabato kay Attorney Claire, di ba? Kung tutusin, tamang-tama na tong pagkakataon na to 'Di ba? Ilang taon tayong nagtiis na namamayagpag sa fake news ang mga DDFs. Ilang taon tayo na nakikita natin na kinakawawa, inaapi, niyuyurakan ng pagkatao ni PBBM ng mga DDFs. 'Di ba halos lagpas 2 taon. Magtatatlong taon na po nating nakikita na inaapi at walang taong nagtatanggol from Malacanang itself. Etong sa paninira kay PBBM, 'di ba? Wala So ngayon, nung nakita nila na meron ng Attorney Claire Castro, syempre, 'di ba? Para saan ba ang kanilang pagtatrabaho, pagbablog at kanilang pagsuporta kay Digong? Si Digong ay nuknukan ng fake news. Ito ang matatawag na epitome ng mga fake news si Digong. So ngayon, syempre, 'di ba? Nakita nila si Attorney Claire Castro na napaka-epektibo, nagtatagalog, maliliwanagan ang mga Pilipino mula Batanes hanggang Hulo dahil po sa kanyang ginagamit na lengguwahe na Tagalog. Tagalog ang pinaka-importante na salita sa atin. Yan dapat ang ginagamit. Kahit sa Quadcom, gusto ko nga Tagalog lahat. Kahit sa Senado, gusto ko Tagalog lahat Para pumabor na rin kaya Robing Padillang pulpol na hindi makaintindi ng Ingles, di ba? Mahina sa English. Alam nyo, dapat talaga Tagalog Kaya eto, si Attorney Claire, bukod sa napakatalino na, magaling na broadcaster, alam ang batas, at nagtatagalog. Kaya po, di ba, soplak sila. Biruin nyo, unang araw, binanatan si Digong. Sinoplak si Digong. Si Baste, sinoplak din. Diba napakarami po nitong papalagan at napakarami po nitong masasagot na mga issue na nung una ay nababaon na lang sa limot, hindi na ipapaliwanag ng maayos. Ngayon po, meron ng tagapaliwanag ang Malacanang at yan po ay pabor na pabor sa ating mga Pilipino dahil nga po maiintindihan natin ang bawat issue. Kaya ikaw ay anti-government, kaya ikaw ay pro-government, maiintindihan mo ang kanyang mga sinasabi. Maintindihan mo ang kanyang mga paliwanag at yun po ang pinaka-importante, maliliwanagan ang mga Pilipino, di ba? Malay natin, baka sa mga darating na panahon, yung mga nape-fake news na mga DDFs, maisip nila dahil sa mga pagpapaliwanag ni Attorney Claire Castro, magbalik loob sila sa gobyerno at suportahan na nila si PBBM at ma-realize nila na ginagago sila, tinatarantado at niloloko ng mga DDFs vlogger. Lalong-lalo na ng mga poon ng mga DDFs na si Digong, di ba? So, abangan pa natin ang mga issue na masasagot ni Undersecretary Claire Castro. Salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, pakisupport niyo po Sir Mike Abe Opinions YouTube channel Huwag niyo pong kakalimutan support niyo po si Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.